Maya POV. Pasok na tayo. Maya-maya andyan na sina Daddy, sabi ni Tristan. Ngayon kasi ang punta ni na Daddy at ng mga kuya ko, tinawagan sila ni Tristan kagabi, dahil gusto ko silang makita. Ipiprepare ko muna yung cupcakes na gawa ko, sabi ko, tumango naman siya at nauna na akong bumalik ng kitchen, para ayusin yung mga cupcakes ko. Nagtimpla ako ng juice, hanggang dinner sila dito, kaya nag-decide na lang si Tristan na mag-order ng dinner para mamaya. Princess. Rinig kong tawag sakin ni Kuya Cliff, katabi niyang nakaupo si Kuya Clint at Kuya Clarence. Kuya, banggit ko na lang at nilapitan sila. Agad silang napatayo at niyakap ako, we hug each other na iiyak na naman ako. I missed you Princess si Kuya Clint. It's more years na noalay ka samin Princess, si Kuya Cliff. Masaya kami at nakabalik ka na si Kuya Renz. Thanks to my husband, I'm sorry kung pinag-alala ko kayo kuya, binura kasi lahat ni Dark ang alaala ko, kaya hindi ko maalalang may pamilya ako dito nang umalis kami, sabi ko. Wag mo nang isipin yun, si Kuya Cliff. Where's Dad? Tanong ko. I'm here Princess. Rinig kong boses ni Daddy. Napalingon ako at nakita kong kasama niya si Tristan, galing pala sila sa garden. Dad, sabi ko at patakbong lumapit sa kanya at yamakap, I miss you so much, sabi ko habang nakayakap. I miss you too Princess sabi niya, at hinalikan ako sa ulo. Dad kamusta na po kayo? Tanong ko nang makaupo na kami. Okay na kami Princess, dahil alam naming nandito ka na sagot niya. Oo nga Princess buti nandito ka na talaga si Kuya Renz. Alam mo bang may pamangkin ka na sakin Princess? Si Kuya Cliff. Talaga? Yes Princess hayaan mo dadalhin namin siya dito pag may oras. Me too Princess, si Kuya Clint. Ikaw din Kuya. Wow so si Kuya Renz ang wala pa. Hinahanap niya kasi yung naiwala niya, si Daddy na mapang-asar na nakatingin kay Kuya. Daddy, si Kuya Renz na parang naasar talaga. Sino ba yan Kuya? Tanong ko. Baby remember Mina, si Tristan tumango ako. Siya ang tinutukoy ni Daddy, nanlaki naman ang mga mata ko. Oh my gosh, talaga si Mina. Then nasaan siya? Tanong ko. She's not here. Kaya nga hinahanap pa siya ngayon ni Renz, si Daddy na natatawa, dahil nakabusangot na ngayon. Ang dami na palang nagbago simula nang nawala ako. May asawa na sina Kuya Cliff at Kuya Clint, ngayon naman si Kuya Renz may hinahabol na rin. Mahigit 1 buwan na kami dito sa Tagaytay, 1 buwan na din dito ang kambal. At si Light kasama namin. Nagdesisyong e-transfer ni Tristan sina Light at ang kambal dito sa Tagaytay. Dahil nalaman niyang pinupuntahan ni Dark ang anak ko. Mabuting nandito sila kasama namin, para maiwas sila sa kabaliwan ni Dark, sabi kasi ng kapitbahay namin noon ni Tristan sa bahay, may nagwawala daw sa labas ng bahay namin, nalaman namin si Dark yun, kaya kinuha namin ang mga bata kina Denrick. Ngayon mag-isa lang ako dito sa bahay, dahil may inasikaso si Tristan sa Manila, pero may nakabantay namang mga security na nirekomenda ni na Bricks dito. Nagluluto ako nang tawagin ako ng isang security. Oh Mark bakit? Tanong ko. Gusto po kayong makausap ni Sir Tristan sabi niya, sabay abot sakin ng cellphone niya. Salamat sabi ko, tumango lang siya at iniwan muna ako. Binalingan ko naman si Tristan sa kabilang linya. Hello Tris. Hi baby. Kamusta ka dyan? Nakapag-lunch ka na ba? Tanong niya. Nagluluto pa lang nga ako sabi ko. Don't skip your lunch baby okay? Yes boss. Sabi ko narinig kong natawa siya sa kabilang linya, natawa na din ako. Dadaanan ko ang mga bata mamaya okay? Remember wag kang lalabas okay? Oo na po. Sige natatapusin kulang ang niluluto ko, para makakain na ako, sabi ko. Okay baby, I love you see you later malambing na sabi niya. Okay. Baby I love you too sabi ko sabay pinatay yung tawag. Nilagay ko muna sa table yung cellphone, at pinagpatuloy yung pagluluto. Habang busy ako sa paglalagay ng gulay sa niluluto ko, nang biglang may yamakap sa bewang ko, napapitlag ako at nilingon kung sino yun, pero nagulat ako nang si Dark yun. Dark. Nanginginig kong sabi, na-miss kita mahal ko, bulong niya sakin, at hinagod ang bewang ko. Nagpumiglas ako, nanginginig ang katawan ko.
Bitawan mo ako Dark, ano ba, piglas ko, pero humigpit lang ang hawak niya sa bewang ko. Huwag mong subukang sumigaw mahal ko. You know what I can do? Sabi niya at pinaharap ako, at hinalikan ang labi ko ng marahas, pero itinutulak ko siya. Ano ba Dark, bitawan mo ako, sigaw ko sa kanya, habang umiiwas sa halik niya, pakiramdam ko nandidiri ako sa ginagawa niya. Akin ka lang Maya. Magkasama na tayo bakit bumalik ka pa kay Tristan? Galit na sabi niya, habang masamang nakatitig sakin. Tigilan muna ako Dark. Please let me and Tristan alone, iyak ko. Akmang hahawakan niya ang mukha ko, nang iiwas ko ang mukha ko sa kanya. Mahal naman kita bakit hindi mo ako kayang mahalin? Sabi niya habang nakatitig sakin. Si Tristan ang mahal ko Dark, please let me, iyak kong sabi. No, ayaw ko. Akin ka lang, nadagdagan ang takot at kaba ko nang hawakan niya ako, at hinihila palabas ng kitchen. Please Tristan help me, dasal ko. Dark, ano ba? Tulong sigaw ko, pero bigla akong nanghina nang suntukin niya ako sa sikmura, agad niya akong pinangko. I said you're mine. Mine alone Maya, rinig kong sabi niya. Pero ang huling narinig ko, nang may isang boses na tumawag sakin. Maya, Bricks POV. Kadating ko lang dito sa bahay ni na Tristan, nakita ko agad ang mga security na nakabantay dito. Nasa loob po si Ma'am, si Mark na sumalubong sakin. Okay, pasok na ako, sabi ko at iniwanan sila sa labas. Pero nang makapasok ako napamura ako nang makita ko si Dark, nabuhat-buhat si Maya. Maya, agad kong tinawag si Mark at pinapasok yung dalawang kasama niya. Palabasin niyo Brick si Dark. No, unless hindi mo ibibigay sakin si Maya. No, akin siya. Huwag kayong makialam dito, sabi niya. Nakita ko ang isang bodyguard na pumasok mula sa backdoor. At pumwesto sa likod ni Dark, palihim kong sinenyasan yung bodyguard nang may itinusok sa leeg ni Dark, na ikanalisto ko at sinalo agad si Maya na walang malay. Nang mawala ng malay si Dark, binuhat ng mga bodyguard ito, at dinala palabas. Binuhat ko naman si Maya papunta sa sofa nila, at inihiga doon. Mabuti na nakapunta ako ngayon, dahil kung hindi nakuha ka na naman ng Dark ngayon, at baka mabaliw na naman ang kaibigan ko sa kakahanap sayo. Sa isip ko na lang at tinawagan si Tristan. Tristan POV. Nasaan siya? Tanong ko agad kay Bricks nang makarating ako sa bahay. Nasa sofa, wala pa ding malay, sagot niya. Sinabi ko sa'yong wag mong iwan ang asawa mo. Kahit may security dito, kilala natin si Dark Tristan, so yun, sabi ni Bricks. Agad kong pinuntahan ang asawa ko na wala pa ding malay. That guy. Can you call me a doctor? Gusto kong matingnan ang asawa ko, sabi ko at hinalikan ang kamay niya. Natignan na siya kanina Tris, okay lang naman daw siya. Salamat pare, sabi ko at dahan daw ang binuhat si Maya. Dadalhin ko lang siya sa kwarto, sabi ko. Sige, aalis na din ako, palm niya. Napatango na lang ako at dinala si Maya sa kwarto, si Bricks naman umalis na din. Pagkahiga ko kay Maya sa kama, agad naman tumunog ang cellphone ko, tiningnan ko kung sino, si Cliff. Hello Cliff. How's Maya Tris, is she okay? Tanong niya. Don't worry Cliff, she's okay now, sabi ko. Salamat naman kung ganun. Mabuti na lang at dumating kanina si Bricks, kung hindi nakuha na naman siya ni Dark. Ingatan mo siya Tris. Dark never give up pag hindi niya nakukuha ang gusto niya. Huwag muna nating sabihin kay Dad ka, baka atakihin na naman yun. Sige, makakaasa ka Cliff, sabi ko. Nagpaalam na din siya, ako naman kinumutan ko muna ang asawa ko, bago lumabas sa kwarto, at nagtungo sa kusina, nakita kong hindi pa niya natatapos yung niluluto niya kanina. Kaya iniligpit ko na lang at nilinisan ang kusina. Tristan, nasa sala ako habang nagbabasa ng mga papeles, na kailangan kong permahan, nang marinig ko ang boses ni Maya, napalingon ako at nakita ko siyang kakagising lang, agad akong tumayo at nilapitan siya. Hey, okay ka na ba? Alam ko ang nangyari dito, kaya sorry dahil iniwan kita dito kanina, sabi ko at inalalayan siyang maupo sa sofa na inuupuan ko kanina. It's okay Tris, dumating naman si Bricks sabi niya hinalikan ko lang siya sa noo, at pinasandal sa dibdib ko. Nagugutom ka na ba? Tanong ko. Hindi pa naman, aniya, wala pa ba ang kambal at si Light? Tanong niya. Weekend naman bukas,
Kaya dun muna siya sa lolo nila, si Renz ang sumundo sa kanila kanina, sabi ko. Ganon ba tumango ako? Tris, alam mo bang takot na takot ako kanina kay Dark? He's crazy, sabi niya, humigpit yung yakap ko sa kanya. I'm sorry baby, kung hindi lang sana ako pumasok kanina, sana nasamahan kita dito, sabi ko. No, it's okay Tris. Ang mahalaga hindi niya ako nadala kanina. Don't worry baby. Bukas na bukas uuwi na muna tayo sa Manila, weekend naman kaya mag-i-stay muna tayo dun, sabi ko. Okay, nami-miss ko na din sina daddy sabi niya, napangiti na lang ako at hinalikan siya sa noo. Mommy sabay kaming napalingon sa pinto, at nakita ko si Light na umiiyak nasa likod nito si Cliff. Baby, agad namang kumawala sakin si Maya, at nilapitan si Light. Mommy daddy wants to get me, I'm scared mommy iyak nito. Ayaw tumigil sa kaiyak kaya hinatid ko na dito yung kambal, tulog na nang umalis kami, sabi ni Light nang makalapit ako. Pinuntahan ba siya ng daddy niya? Tanong ko. Oo daw sabi ng yaya nila, si Cliff. Mommy ayaw kong sumama sa kanya, si Light na umiiyak pa din. Tahan na hindi papayag si mommy na kunin ka sakin okay. Tahan na, sabi ni Maya at binuhat si Light, sumiksik naman ito sa mommy niya, bumaling sakin si Maya. Tris. Sa kwarto lang kami, tumango na lang ako at bumaling kay Cliff nang makaalis sila. Dapat makulong talaga ang Dark na yun, sabi ko. Hindi yun titigil Tris, hanggat hindi niya nakukuha si Maya, si Cliff. Subukan lang niyang kunin ulit ang asawa ko Cliff, tatapusin ko talaga siya pag nagawa niya kunin ulit ang asawa ko. Maya POV. Mommy, sabay-sabay na sigaw ng kambal, nang makapasok kami sa bahay ni Daddy. Agad ko silang niyakap at pinaghahalikan. Behave ba kayo dito kay Lolo? Tanong ko. Yes Mommy. But si Kuya Zyro po umakyat ng puno sa likod ng bahay ni Lola, si Zyla. Totoo ba yun kuya, si Tristan? Dad. Hindi naman mataas Zyro at napakamot sa batok. Don't do that again kuya na ikinatango niya. Hinanap nila kagabi si Light. Kamusta na siya? Tanong ni Daddy. Okay lang naman siya Dad. Nasaan na nga ba ang batang yun? Si Daddy. Na kay Joanna at Bricks Dad, ayaw pong sumama dito, kaya doon na muna siya namin iniwan. Ganon ba? Sige pasok na tayo, yaya ni Daddy. Si Tristan binuhat si Zyro si Zyla hawak ko sa kamay papasok. Hindi na ba nagka-cry si Kuya Light Mommy? Tanong ni Zyla. Hindi na baby sagot ko na lang, at tumuloy na kami sa dining. Lunch na kasi kami dumating kaya nagpahanda na si Daddy. Dark POV. Napahigpit ang hawak ko sa manibela ng kotse ko, habang nakatanaw sa kanila papasok sa loob. Pagsisihan mo Maya na bumalik ka pa sa kanila, isa sa mga mahal mo ang mawawala kung hindi ka sasama sakin. Tandaan mo yan. Kinuha ko ang cellphone ko, para tawagan ang kapatid ko. 3 ring pa bago sumagot. Hello kuya, Tina, nagawa mo na ba ang pinagagawa ko? Tanong ko agad. Oo kuya, tapos na ang pinagagawa mo sakin. Pero teka kuya, bakit ang kuya pa ni Maya? What if si Tristan na lang? Mas may malala akong gawin kay Tristan little sis. I want to hurt Maya sa pamamagitan ng kapatid niya. I know Maya how much she loved his brother Renz. Nakangisi kong sabi, bago pinatay ang tawag. Kunting sakit lang Maya, hindi ko naman tutuluyan ang kapatid mo. Gusto ko lang gumawa ng paraan, para sumama ka ulit sakin yun lang. Pero kung hindi na talaga, mapipilitan akong tuluyan ang kapatid mo. Kausap ko sa sarili ko, at nag-drive na paalis. Dark wins until the last fight Tristan maghintay ka. Maya POV. Baby what happened? Rinig kong sabi ni Tristan nang makaupo siya sa tabi ko. Kauuwi lang namin kanina, nang makatanggap ako ng tawag mula kay Dark, hindi ko alam kung sasabihin ko ba sa kanya, dahil natatakot akong magsabi, dahil baka kung anong gawin niya kay Kuya Renz. Baby talk to me, you making me worry, sabi niya ulit. Dad okay lang ba si mommy? Si Zyro na naupo sa tabi ko. I don't know baby, dalhin mo muna ang kapatid mo sa taas. And wait Light upstairs, pauwi na din yun rinig kong sabi ni Tristan. Okay po, let's go Zyla, rinig kong sabi ni Zyro, pero wala pa din ang pansin ko sa kanila.
Mag-usap tayo, rinig kong sabi ni Tristan, at natagpuan ko na lang na hila niya ako at dinala sa garden. Baby magsalita ka naman, ulit ni Tristan, tumingin ako sa kanya. Tris, okay lang ako. Huwag kang mag-alala, sorry dahil pinag-aalala kita bigla sabi ko, lumuhad siya sa harap ko, at hinawakan ang kamay ko. Ang lalim kasi ng iniisip mo. Kaya nag-alala ako sabi niya. Sorry Tristan pero ayaw kung madamay ka at mapahamak. Hinaplos ko ang pisngi niya at pilit nang ngumiti. Huwag ka nang mag-alala okay. Nakangiti kong sabi na patango naman siya, at hinalikan ang kamay ko. Magpahinga na tayo, sabi niya at inalalayan akong tumayo, nagulat naman ako nang bigla niya akong buhatin. Tristan, let's get rest. We both tired, sabi na lang niya at naglakad papasok sa loob. Nakapag-isip ka na ba Maya? Salubong agad na tanong ni Dark nang sagutin ko ang tawag niya, colleagues lang ni Tristan at ng mga bata, kaya mga bodyguard lang ang kasama ko. Pakawalan mo muna ang kuya ko Dark. Not so easy mahal ko. Pumunta ka muna dito, bago ko pakawalan ang kuya mo sabi niya, napahigpit ang hawak ko sa cellphone. Ang sama mo talaga Dark, narinig kong tumawa siya. Naging ganito lang naman ako nang dahil sayo. Natahimik ako. Kung hindi mo ako iniwan, sana hindi umabot sa ganito. Hindi mo ako pagmamayari noon pa Dark. You're mine ng una palang Maya. Nang mga bata pa tayo. We're just best friends Dark. That's all. No Maya. Pumunta ka dito ngayon din Maya. I warned you hawak ko ang kuya mo sabi niya, napaiyak na lang ako sa galit sa kanya. Huwag mong sasaktan ang kuya ko Dark. Pupunta ako gaya ng pangako ko, huwag mo lang saktan ang kuya ko. Then make it fast mahal. I'm waiting, at pinatay ang tawag, ako naman nagmadaling magayos para umalis. Oh my God kuya, bulalas ko nang makapasok ako sa building, na sinabi sa akin ni Dark. Nakita ko kasi si Kuya Renz na nakagapos at may mga pasa sa mukha. Princess what are you doing here? Sabi niya na parang may masakit sa kanya. Anong ginawa sa'yo ni Dark kuya? Iyak kong sabi. Oh what a surprise dumating ka mahal ko, napalingon ako sa bandang kanan, at nakita ko si Dark na may hawak na armas, at nakangiting nakatingin sakin. You promised me Dark, na hindi mo sasaktan ang kuya ko sabi ko. Umisi siya sabay naglakad papalapit sakin. Ang tigas kasi ng ulo ng kuya mo Nanlalaban sabi niya. Stay away from her Dark, singit ni kuya. Shut up will you? Sigaw ni Dark at hinablot ako papalapit sa kanya. Ano ba Dark piglas ko? Shut up Maya, hindi ka na ulit makukuha ni Tristan sakin, diing sabi niya, naiiyak ako. Dahil hindi naman ito ang usapan namin. Sabi niya gusto lang niya akong makita, pero bakit iba? Ano ba Dark? Mag-uusap lang tayo di ba? Ano ako show nga? He smirk, sabi ni Dark. No Maya dahil sasama ka na sakin sabi niya, at hinhila ako. Bitawan mo ang kapatid ko Dark, si Kuya Renz na pilit na kumakawala sa tali niya. Sorry dude pero wala na kayong magagawa, sabi niya na hinihila ako. Walang hiya ka talaga. Natawa lang si Dark kay kuya. Let me go Dark. Ayaw kong sumama sa'yo, piglas ko sa pagkakahawak niya. Sasamain ka talaga sakin Maya, pag hindi ka tumahimik, natigilan ako sa sinabi niya. Kuya Dark, bitiwan mo ang asawa ko. Sabay kaming napahinto, at napatingin sa likod, nagulat ako nang makita ko si Tristan na hawak si Tina, at kasama sina Denrick at Bricks. Ano te Tina? Si Dark. I'm sorry kuya, Tristan threatened me, si Tina naiiyak habang hawak ni Tristan. Then kunin mo si Renz, utos ni Tristan kay Denrick na agad namang kinalasan ng tali si kuya. Tristan, tawag ko sa kanya, dahil hila-hila na naman ako ni Dark. Bitawan mo ang asawa ko Dark, si Tristan at binitawan si Tina. Kuya pakawalan muna si Maya please, si Tina naiiyak na din. No, akin lang siya. Tara na, hinhila niya ulit ako. Nagulat ako nang biglang may nagpaputok na taranta ako dahil may mga pulis na nagsipasukan sa loob at nakatutok sa amin. Huwag kayong magpapaputok, hawak niya ang asawa ko sigaw ni Tristan. Tristan natatakot ako, iyak ko. Tumigil ka, si Dark na humigpit ang hawak niya sakin. Baby wag kang matakot ililigtas kita, sabi niya.
Dark, sumuko ka na, si Bricks na nakaalalay kay Kuya Renz. No, hayaan nyo kaming makaalis. Hindi Dark. Pakawalan muna si Maya, si Denrick. Please Kuya, let her go. Sumuko ka na, si Tina na umiiyak na. Dark please. Hayaan muna ako iyak ko. Sabing ayaw ko diba? Akin ka lang, aalis tayo, hinhila niya ako paalis, pero nagulat ako nang may pumutok. Dahil sa takot at gulat ko, parang nanlanta ang mga tuhod ko at natulala, narinig ko na lang ang sigaw ni Tina. Kuya Dark. Bago ako mawalan ng malay. Tristan POV. Kuya. Napasunod ako ng tingin kay Tina, nang lapitan niya si Dark, na nakahandusay sa sahig at may tama sa tagiliran. Napatingin naman ako kay Maya, na nakatulalang nakatingin kina Dark, agad ko siyang nilapitan at niyakap. Hey baby, ayos ka lang ba? Tanong ko agad. Agad naman siyang yamakap sakin at umiiyak. Tris, tulungan niyo si Dark, may tama siya, nanginginig niyang sabi. He's going to be fine, sina Denrick na ang bahala sa kanya. Hahanapin siya ni Light. Hindi siya pwedeng mawala, niyakap ko na lang siya. Umuwi na tayo, yaya ko sa kanya, at naglakad palabas na patingin, ako kina Denrick at sininyasang mauuna na kami, at siya na ang bahala sa lahat, si Bricks naman ang nagdala kay Renz, agad kong pinasakay si Maya sa kotse, kinausap ko muna ang mga pulis bago sumakay, iuuwi ko muna siya dahil malamang hinahanap siya ng mga bata. Tina POV. Iyak ako ng iyak habang inaasikaso si Kuya Dark sa loob ng ER. Anong gagawin niyo pag nakaligtas si Kuya? Ipapakulong niyo ba siya? Tanong ko kay Denrick. Yun ang nararapat, Tina. Madaming nagawang mali ang kuya mo, lalo na kay Tristan. Alam mo ba kasama ka sana, kaso hindi ka na idinawit ni na Tristan, dahil nadamay ka lang naman sa kabaliwan ng kuya mo. Pero nagmahal lang naman si Kuya kay Maya. Mali Tina, maling babae ang minahal ng kuya mo. May asawa na, kaya mali talaga, sabi niya. Hindi na lang ako umimik at napaupo sa bleachers. Diyos ko, iligtas niyo po ang kuya ko. Relatives ni Mr. Kim, agad akong napaangat ng tingin nang marinig ko ang doktor, agad akong tumayo at lumapit. Doc, kamusta ang kuya ko? Tanong ko. He's out of danger now, Miss Kim. He's stable pero kailangan niya ng pahinga para madaling gumaling ang sugat niya. Salamat Doc. Salamat talaga, pasasalamat ko, dahil ligtas na sa panganib ang kuya ko. Sige Miss Kim, may pasyente pa akong aasikasuhin. Pwede na siyang ilipat sa magiging kwarto niya. Sige palm niya, nagpasalamat ulit ako bago siya umalis. Nakita ko namang inilabas ang kuya ko sa ER, agad akong lumapit. Thanks God, okay na siya. May magbabantay ditong 2 pulis. Aalis na ako, palm ni Denrick, napatango na lang ako, at sumunod sa kuya ko, papunta sa magiging kwarto niya. We have to face our consequence. Tristan POV. Tris ang mga bata. Tanong ni Maya nang makababa siya, agad naman akong napatayo, at agad siyang nilapitan para alalayan. Nasa labas naglalaro, sagot ko at pinaupo siya. Agad naman akong tumabi sa kanya, at hinalikan siya sa noo, kamusta ang tulog mo? Tanong ko, sumandal siya sa balikat ko at hinaplos yung tiyan niya. Okay naman. Medyo makulat lang ang baby girl natin, sabi niya. Tama kayo, 6 na buwan ang buntis si Maya, at mahigit 6 na buwan na din ang nakalipas ang nangyari noon. Anong gusto mong kainin? Tanong ko. Umiling lang siya. Hindi pa naman ako gutom eh. Sabihin mo lang kung gusto mo nang kumain, ipaghahanda kita, sabi ko. Okay, teka Tris, kumusta pala si Dark? Di ba doon ka kahapon galing? Tanong niya bigla. He's fine now Maya. Nagkausap na kami, handa daw naman siyang panagutan ang nagawa niya sa atin. Si Tina, kamusta na ba? Umalis na si Tina. Ang sabi ni Dark, gusto daw nitong pumunta sa States, para sundan si Joaquin dahil gusto niyang makausap ito. Gusto niyang mag-sorry kay Joaquin. Akala ko pa naman magiging sila, pero hindi ko inaakalang may ganoong ugali si Tina, at magkapatid pala sila ni Dark. It's okay baby. Tapos naman lahat eh. Okay na, kaya wag ka nang mag-alala. Paano si Light? Sigurado akong hahanapin niya ang daddy niya. Light would understand someday baby, kahit hindi mo siya kadugo natin, ituturing natin siyang totoong anak, okay? Napangiti naman siya at yamakap sakin. Thank you Tris.
Sa totoo lang kasi kahit hanapin siya ng totoo niyang mommy, hindi ako papayag na kunin niya sakin si Light. I love Light Trees. Kahit dumating yung araw na dadating ang totoo niyang mommy, si Light ang magdidesisyon kung kanino siya sasama. Alam kong alam ni Dark, at kilala niya ang mommy ni Light. Yan ang hindi ko alam baby. Pero hanggat nasa atin si Light tayo ang bahala sa kanya, sabi ko at hinalikan siya sa ulo. Mommy, Daddy. Pareho kaming napatingin sa pinto, at nakita kong nagtatakbo papalapit sa amin ang tatlong anghel namin. Masaya ako dahil sa wakas matatahimik na ang buhay namin. Lalo na't magkaka-baby na ulit kami ni Maya, this time iingatan ko na sila para hindi sila mawala sakin, tama na yung inilayo sakin ng kambal noon, hindi ko kakayanin ulit pag nangyari yun, lalong-lalo na ang asawa ko. Kahit hindi niya ako naalala noon, alam ko sa sarili kong naalala ako ng puso niya. Hindi ko inaakala na magkakatuluyan kami ni Maya, she hates me a lot. Noong una iba pa ang gusto niya at si Joaquin yun. Sobrang sakit pag nakikita ko silang magkasama noon, at tumatakas pa sakin para makipagkita sa abnoy na yun. Napailing na lang ako sa mga naalala ko, bumaling ako sa mag-ina ko. Mommy, kailan lalabas si baby? Zyla na nakaupo sa tabi ng mommy niya. After 9 months lalabas na siya, si Zyro na nasa tabi ni Zyla. We will wait for her, si Light na may hawak na namang gadget at may kinakalikot. Guys, wag nyo munang kulitin si mommy she's resting, saway ko sa kanila. Okay dad, sabay na sabi nila. Mag-clean na kayo, ang pawis nyo na si Maya. Agad namang nagsitakbuhan ang tatlo paakyat, para makapagpalit ng damit. Nang kaming dalawa na lang niyakap ko ang asawa ko. Thank you for taking care of our twins trees. You're welcome baby. I always tell them na babalik ka, kaya ito ngayon madedagdagan na naman tayo, natawa siya. This time hindi na ako malalayo sa'yo sa inyo. That's a promise baby. I don't let that happen again, sabay halik ko sa labi niya. Pinapangako ko tuloy-tuloy na ang tahimik naming buhay, kasama ang kambal namin at ang next baby namin. Tris, what if she's a girl? Anong ipapangalan natin? Tanong niya sakin, ngumiti ako sa kanya at humalik sa noo niya. I will name her Zerina, nakangiting sabi ko sa kanya. Gusto ko maging kamukha mo, sabi niya, natawa naman ako. Baby, mas gusto kong maging kamukha mo. A little mini you, sabay halik ko sa ilong niya. If maging boy siya gusto kong kamukha mo. Basta wag lang niya mamana ang ugali mo. Natawa ako sa sinabi niya, mabilis ko siyang hinalikan nang ngumuso siya. Ang harsh naman sakin ng baby ko. Totoo naman kasi. Okay. Kamukha ko lang pero ugali mo naman ang mamanahin niya. Oo naman, para maging good boy siya paglaki niya, proud na sabi niya. Hinaplos ko naman ang tiyan niya, bago yumuko para hagkan siya doon. Hanggang ngayon hindi ako makapaniwala na kasama ko ngayon siya, namin ng mga anak namin. At ngayon magkaka-baby na ulit kami, pinapangako ko sa sarili kong iingatan at mamahalin pa siya ng sobra. Hindi ko alam ang gagawin ko, kung mawala pa siya sa amin ulit, minsan na siyang mawala at ayaw ko nang maulit pa yon. Daddy, tapos na po kami, sabay kaming napalingon nang marinig namin ang sigaw ng tatlong batang makukulit, na tumatakbo papalapit sa amin. Babies, be careful, malumanay na sita sa kanila ni Maya. Maingat naman silang naupo sa amin. Naupo si Zyro at Light sa magkabilang gilid namin ni Maya, si Zyla naman maingat na pumagitna sa amin ni Maya. I love you mga babies ko, malambing na sabi niya sa mga ito, sabay halik sa mga noo nito. I love you too mommy and daddy, sabay na sabi nila. Napangiti ako at masayang pinagmasdan sila. Sila ang buhay ko at kulay ng buhay ko, bumaling ako kay Maya at bumulong, I love you so much baby. I love you too Tristan, malambing na sabi niya, sabay na niyakap ko siya. Mahal na mahal ko ang asawa ko. Ang akala ko nang una hindi siya mapapasakin, pero ngayon mag-asawa at may mga anak na kami ngayon, nag-umpisa sa away at alitan ng una naming pagkikita, pero sa huli sakin pa din ang bagsak niya. She's really my obsession. I love my wife. I love my children. I really love my family. Thank you Lord sa lahat ng blessing.